Balita naman po sa Metro Manila, itinalaga bilang officer in charge ng Bureau of Immigration si Deputy Commissioner Attorney Joel Anthony Viado. Inirekomenda ni Viado ni Justice Secretary Boying Remulla na inaprubahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod pa rin niya ng pagpapatalsik kay Norman Tansinco bilang hepe ng BI. Kaugnay naman ng pagtakas pa rin sa bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na hindi siya nagkulang sa mga paalala kay Tansinco na ayusin ang iba't ibang issue sa Bureau of Immigration. Ang dagdag pa niya, mahalagang magpatuloy ang mga serbisyo ng BI sa pamumuno ni Viado habang wala pang napipiling permanenteng commissioner. Sinalakay ng NBI ang isang kondo sa Pasay City kung saan ginagawang online na pambubugaw. Sa operasyon noong Biyernes, nasagip ang 27 babaeng ibinubugaw raw online. Arestado naman ang 10 suspect, kabilang ang 6 na Chinese at 4 na Pinoy. Nakumpiska rin ang kahong-kahong kondom at sex toys. Ayon sa NBI, may online group chat daw ang grupo para ibugaw ang kanilang mga biktima. Parokyano raw nila ay mga Chinese. Sinampahan naman ng reklamong qualified human trafficking ang mga nasabing suspect. Sa kabila naman ng paulit-ulit na panghuhuli at paalala, may mga motorista pa rin ang pilit na dumadaan sa EDSA busway. Ang isa sa mga nasita ng otoridad kahapon, sinubukan pang maki-convoy sa isang ambulansya. Sa video nakuha sa southbound lane ng EDSA Guadalupe, makikita ang tauhan ng nahiningyan ng lisensya at ORCR ang driver ng kotse. Pero ang ginang nasakay ng kotse nagbatigas at iginiit na sinusundan ng ambulansya kung saan nakasakay ang kanyang nanay. Naglabas pa ng cellphone ng ginang para videohan ang sumisita dito. Matagal na nakatigil ang kotse sa busway kaya naantala ang biyahe ng mga bus. Sa huli, inisyuhan pa rin ng temporary operator's permit ang driver para sa disregarding traffic sign at sa reckless driving. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.